mandatory tithes and first fruit offering. Noong last Wednesday, at nagbigay po tayo ng 5 at narito yung mga 5 bagay. Una, the church is sustained by the foundation of grace and not by the law. So isa po ito sa mga pundasyon po natin kung bakit po tayo nagbibigay, because of our grace giving. At nabasa po natin kanina yan sa 2 Corinthians chapter 9, verse 5 to 8. Our giving is not commanded by compulsion, but motivated by gratitude for Christ's finished work. Number 2, how to sustain the local church without the mandatory tithes and first fruit offering. Number 2, faithful stewardship. Faithful stewardship. So believers are called to be stewards of what God entrusts them with. When Christians manage resources wisely, the church needs are met without legalistic demand. Okay, number 3. At nakita po natin yan noon sa 1 Corinthians 4:2, 1 Peter 4:10. Sa 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Number 3, how to stay in the local church without mandatory giving of tithes and offering. So free will giving, yan po yung pangatlo, free will giving. So si Pablo ay tinuturo sa atin, Paul taught giving as a matter of purpose in the heart. True giving is cheerful, voluntary, and spirit-led, not imposed by religious system. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5, yan po yung ating scriptural verses. Number 4, we sustain the church. Number 4, because of our fruit of love. So sabi natin nung last Wednesday, love motivates generosity more than the law. Galatians 5:13 and 14, binasa po natin yan. And number 5, how to sustain the local church by fellowship support. So makikita po natin ang mga churches during the time of Paul, ang mga churches often shared and supported one another's need. At makikita po natin yan sa Philippians 4 verse 14 to 19, kung paano ang mga iglesia ay nagtutulungan, at ang magandang halimbawa na kanyang ginamit po rito ay walang iba kundi ang Church of Philippi doon sa Macedonia. And then pang-anim na po tayo mga kapatid, 10 lamang po ito. Pang-anim, how to sustain the local church without the mandatory tithes and first fruit offering. Number 6, funding through labor. Sa kapanahunan ni Pablo, makikita po natin na si Pablo man din ay nagtrabaho, doon sa Acts chapter 18 verse 1 to 3, si Paul ay nagtrabaho being as a tent maker. Acts chapter 18 verse 1 to 3, after these things, sabi po ng Biblia, Paul departed from Athens and came to Corinth and found a certain Jew named Aquila, verse 2, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome, and came unto them
Verse 3, and because he was of the same craft, pansinin po natin yan. Sila rin ay gaya rin nila. He abode with them and wrote, for by their occupation, they were tent makers. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at sila'y nagsigawa sapagkat ang hanap buhay nila'y gumawa ng mga tolda. So ibig sabihin po, prinsipyo pala ng salita ng Diyos, para masustain po natin ang gawain natin, pwede ho tayong hindi manghingi ng suporta sa iba kung kaya namang i-fund ng ating profession ang gawain ng Panginoon. So no need, mga kapatid, sapagkat ayaw ni Pablo sa mga churches na nagsusuporta sa kanya sa gawain ng Panginoon ay ayaw din naman niyang maging pabigat. Kaya kung titignan po natin yung binabanggit ng Philippians chapter 4, may binabanggit ang Philippians chapter 4 patungkol po sa bagay na yan. Sabi ni Pablo, verse 12 o verse 11, or verse 10, Philippians chapter 4 verse 10. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lack opportunity. Verse 11. Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Verse 12, for I know both how to be abased, and I know how to be abound. Everywhere in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. So, ito po ang isa sa mga pamamaraan para masustain ang gawain ng Diyos through funding of labor. Funding through labor. So, hindi ho kaawa-awa ang pastor po ay magtrabaho. Ano po? Mas maganda nga po yan, yung nagtatrabaho ang isang pastor para sa gawain, sapagkat naitataguyod ang gawain sa pamamagitan ng bagay nito. Hindi rin ho masama na may mga tumutulong sa gawain ng Diyos. Ang masama, kung gumagamit ka ng simbahan ng may simbahan para ikaw ay manghingi ng tulong, at yung tulong hindi naman talaga napupunta roon, ano po? So, marami pong ganyan ngayon sa ngayon, ano po? So, ginagawa ni Pablo ito, he worked as a tent maker to avoid burdening churches. Ayaw niyang maging pabigat sa mga iglesia. By vocational ministry and personal labor can help sustain the church without mandatory tithes. Kasi kahit anong turo po natin sa tithes and offering, kung ang tao talaga ay kung close ang kanilang kaisipan patungkol sa giving na ito, ay talagang mahirap po i-mandate po sa kanila ang ating ganitong uri ng pagbibigay. Acts chapter 18 verse 1 to 3, binasa na po natin kanina. 2 Thessalonians chapter 3.
2 Thessalonians chapter 3, verse 7 to 11. For yourselves, verse 7, know how you ought to follow us, for we behave not ourselves disorderly among you. Sapagkat kayo rin ang nangaalam kung kami ay inyong dapat tularan, sapagkat kami ay hindi nanguugali ng walang kaayusan sa inyo. Neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinuman, kundi sa pagpapagal at pagdaramdam na gumagawa gabit araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. So they travail, they labor and travail, day and night and day. Ibig sabihin, ino-overtime pa nila yung kanilang mga gawa, para lamang mag-survive, magpatuloy ang ministry, masuportahan ang gawain. Ang prinsipyo ni Apostol Pablo that we might not be chargeable to any of you, upang sila ay huwag maging pasanin o pabigat, sabi ni Pablo, kanino man sa inyo. Verse 9, not because we have not power, but to make ourselves an example or ensample unto you to follow us. Kahit walang suporta, mga kapatid, nagpapatuloy pa rin sa gawain. Kasi alam natin, sapagkat ang Diyos ang nagsusustain. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, sabi ni Pablo, hindi tinatanggal ni Pablo yung kanyang karapatan bilang apostol ng iglesia. At makikita natin yan mamaya sa 1 Corinthians chapter 9, kundi upang kami ay mga kapagbigay sa inyo ng isang uliran o makapagbigay sa inyo ng isang halimbawa upang kami ay inyong tularan. So ibig sabihin lamang, sinasabi ni Apostol Pablo, bilang pastor, bilang apostol, ay dapat silang tularan bilang isang magandang halimbawa na kahit walang suporta ang isang pastor sa gawain, ay pwedeng magpatuloy ang gawain sa pamamagitan ng mga profession na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya nga ang ministry ay hindi po yan profession. Hindi ko ginamit na Apostol Pablo na ang gawain ay profession. Hindi po niya ginamit ang gawain para magkaroon ng sakyan, magkaroon ng malaking lupa, magkaroon ng magandang bahay, sapagkat ang pagpapastor, mga kapatid, ay calling. Ito ay pagkatawag ng Panginoon sa atin. So sa pamamagitan nito, pinapakita ni Apostol Pablo na kahit mahirap ang gawain ng Diyos, ay nagpatuloy sila upang sila'y maging magandang halimbawa at tularan ng tagasunod ng ating Panginoong Kristo. For even when we were with you, sabi niya sa verse 10, when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. Sabagkat noon pa man kami ay kasama nyo, ay aming iniutos ito sa inyo, kung ang sinuman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. So hindi niya tinetolerate ang ang katamaran, Kaya totoo yung dito pala galing yung sinasabi ng mga ninuno natin, kapag hindi ka magtrabaho, hindi ka kakain. If any would not work, neither should be eat. Verse 11, for we hear that there are some which among you disorderly, working not at all, but are busybodies. So bakit ating nababalita ng ilan sa inyo na nagsisilakat ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. So ito po ang mahirap, May mga ibang elder o pastor na nababalitaan si Apostol Pablo nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa. Yung pangangailangan ng pastor ay
gusto nilang ibalikat sa mga kapatiran na hindi naman dapat, sapagkat yung kapatiran ay walang-wala din. Kaya hindi natin dapat ibalikat sa mga kapatiran yung ating mga pangangailangan. Kung sila ay willing na tumulong, praise God, mga kapatid. At alam natin na ito po yung ginagawa natin. This is the biblical principle. Kaya wag naman natin silang takutin sa pamamagitan ng tithes of offering. Kaya may mga pananakot kasi na iba sa pamamagitan ng tithes and offering sa kanilang mga preaching, kapag hindi ka magbigay ay susumpain ka ng Diyos. Ibagsak ng Diyos ang iyong business, ano? So, hindi ho tayo naniniwala doon. Number 7, mga kapatid. How to sustain the local church without mandatory tithes and first fruit offering. Paano ba ma-sustain ang local church? Focus on edification. Mag-focus tayo sa edification. When a church emphasizes teaching truth rather than entertainment, expenses are reduced and resources are directed toward edification. Kaya makikita po natin sa pamamagitan ng pangako ng salita ng Diyos through edification in 2 Timothy chapter 4, verse 13. Second Timothy 4:13. The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, sabi ni Paul kay Timothy, and the books, but especially the parchment. Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin, pagparini mo at ang mga aklat, lalo na ang mga pergamino. So, ang edification, ang mga libro, mahalaga sa isang elder, mahalaga sa isang pastor. Para sa ganun, meron po tayong magagamit sa tinatawag po natin pag-edify. Sa pagtuturo. Kasi mahalaga, mga kapatid, na yung mga kapatiran, kapag yan po ay na-challenge na sumuporta sa gawain ng Panginoon at sila ay naging tapat sa faithful stewardship, makikita po natin yung makikita natin, mga kapatid, yung result ng pagtuturo natin sa kanila. Merong mga improvement. Kung sila po ay magkaroon ng moral and spiritual supply, ma-uplift po sila sa kanilang spiritual life, magkukusa po ang mga yan na magsusuporta sa gawain ng Diyos. Kahit hindi po natin itutulak ang mga yan na susuporta sa gawain ng Panginoon, talagang magkukusa po ang mga yan. Bakit? Sapagkat nauunawaan po nila ang tamang katuruan. Alam niyo, mga kapatid, pag tayo po ay nasa tamang katuruan at naunawaan ng mga kapatiran, yung tamang pamamaraan ng pagbibigay, yung practices po natin, doctrines and practices, yan ay kusang tutulong sa gawain, mga kapatid, nang hindi po sa pilitan. Kaya mahalaga na sila po ay ma-challenge, sila po ay ma-edify, sila ay mabakuran sa doktrina, mabakuran sa mga practices. Kaya tayo, mga kapatid, para masustain ang local church, we need to focus on edification. Kaya ito ang purpose ng pastor
ng teachers sa local church. Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. And he gave some apostles, in verse 11, and some prophets and some evangelists, and some pastors and teachers. Pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Tapos na po yan. Ang mga iba ay propeta, tapos na rin po yan. Ang mga iba ay evangelista, at ang iba ay pastor at mangguro. Verse 12, for the perfecting of the saints, or for the maturing of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Sa ikasasagdal ng mga banal, gawaing paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo. Edification. Verse 13, till we all come in the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawanan ng kapuspusan ni Kristo. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na sila ay ma-unite doon sa tamang pananampalataya. Kaya wag ho tayong manghina o manghimagot na mag-edify o magturo o mag-encourage sa mga kapatiran. Hindi lamang po sa pamamaraan o pagtuturo ng pagbibigay, kundi yung pagsuporta sa gawain ng Diyos at maunawaan nila kung ano ang ministry na ating kinagagalawan. Yun po ay napakahalaga. Yun po ay napaka-importante. Pangatlo, how to sustain the local church. Pangwalo, sustain the local church without mandatory tithes and first fruit offering. Number 8, fruitful ministry. Masusuportahan po ito ng isang mabungang pagmiministeryo sa pamamagitan ng faithful ministry through unto fruitful ministry. So a church that ministers effectively produces believers who willingly invest in God's work. Ano ba ang layunin ng ating pagbibigay? So, di ba, nagbigay tayo hindi para pagpalain. Tayo po ay nagbigay dahil tayo ay pinagpala ng Panginoon. So, saan natin dadalhin ang pera? Ang gawain ng Diyos. So, dinadala po natin ito, yung pera na ito, sa gawain ng Panginoon, sa gawain ng Diyos, para makatulong sa ibang mga iglesia lokal. Hindi lamang para po sa loob ng iglesia, kundi sa ibang iglesia. Doon sa Galatians chapter 6, verse 6, sabi po ng Biblia, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Let him, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Diba, napakaganda po yan mga kapatid. Kaya, one of these days, God willing, kung i-develop ng Diyos na bigyan tayo ng fruitful ministry, pagpalain tayo in a fruitful way, in a fruitful ministry, ay nawa, kung tayo i-bless, sabi ng Biblia, kung tayo pinagpala, you are blessed to be a blessing. So a fruitful ministry sustain itself because the saints value sound doctrine. Ang dahilan kung bakit nagiging fruitful ministry ang gawain, dahil ang mga santo, ang mga mananampalataya, they value sound doctrine. Fruitful ministry. Number 9, how to sustain the church without mandatory
Tithes and offering. Number 9, faith in God's provision. Pananampalataya na ang Diyos ay magkakaloob. Naniniwala naman po tayo dyan na by faith, ang Diyos ay magkakaloob. Hindi lamang po tayo naniniwala sa ganitong prinsipyo ng salita ng Diyos, naniniwala din tayo sa practical. Doon sa Philippians 4:17 to 19, sabi ni Pablo sa kanila, sa Philippian church, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all, sabi ni Pablo, and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Yung mga giving nila, yung kanilang pamamaram ng kanilang pagbibigay, it was honored by the Apostle Paul at tinanggap niya po ito sa pamamagitan ni Epaphroditus, at yung kanilang pagbibigay ay it is like an odor of a sweet smell, sabi ni Pablo, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Ganyan po ang principle dapat ng ating giving. A sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Yung hindi tayo napipilitan, hindi ho tayo na bibigatan na magbigay, kundi yung ating pagbibigay, tanggapin natin ibigay natin bilang pasasalamat, ibigay natin bilang pagpupuri, ibigay natin bilang pasasalamat sa Diyos na buhay na siyang nagbigay sa atin ng lahat ng mga bagay. Verse 19, Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. That is faith in God's provision. At alam natin, dito nakuha yung sa Old Testament, yung salitang Jehovah Jireh, God will provide. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Last po, pang-10, future-minded giving. How to sustain the local church without the mandatory tithes and first fruit offering. We have future-minded giving. So ang mga mananampalataya, believers give with eternity in mind. Ang kanilang motive is to laying up treasures in heaven. Kaya doon po sa Matthew chapter 6 verse 19 and 20, Matthew chapter 6, makikita po natin dito, Matthew chapter 6, verse 19 and 20. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga, at ang kalawang, at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Verse 24, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. That is a future-minded giving. 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Meron pong warning si Apostol Pablo sa mga kapatirang mayayaman, mga may kaya. At binabanggit
ni Apostol Pablo ito kay young Timothy in verse 17 hanggang sa verse 19. Charge them, sabi ng Biblia, that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Ang mga kayamanang ito ay pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. He giveth us richly. Ito po ay binigay ng Diyos sa atin ng sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Hindi ho masama ang magkaroon ng yaman. Tandaan po natin. Pag sabi ng Biblia, charge them that are rich in this world. Ang mayayaman sa libutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-isip. Huwag maging mayabang. Lagi nating sinasabi na kapag tayo pinagpala ng Diyos, kung binago man ang bulsa po natin, ay huwag po nating baguhin yung ating mga pag-uugali. Sapagkat hindi naman talagang kayang baguhin ng kayamanan ang pag-uugali po natin. Huwag tayong masilaw sa mga milyon, sa mga bilyon na nakaw ng mga sindikatong gobyerno po natin, mga kapatid. Sabi po ng Biblia, charge them that are rich in this world that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches. Ang sabi ni Pablo, those are uncertain riches. Walang kasiguraduhang kayamanan. Mga kayamanang di nananatili. It is uncertain. Anong purpose kung bakit pinagpala ka? He giveth us all things to enjoy, sabi po ng Biblia, verse 18, that they do good, upang magsigawa ng mabuti. Yan yung purpose, upang makatulong sa gawain ng Panginoon, sa iglesia ng Diyos, that they be rich in good works, upang sila'y maging mayaman sa mabuting gawa, upang sila'y maging mayaman sa pamamagitan ng pagbibigay, sa pagtulong, lalo na sa gawain ng Panginoon. Ready to distribute. Sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, willing to communicate. Ibig sabihin, wala kang makitang covetousness, mga kabatid. Maibigin sa pamamahagi. Sapagkat ang ministry sa kanila by value, ang kayamanan sa kanila walang value. Bakit? Uncertain riches. Verse 19, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, na mga tipon sa kanilang sarili isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, that they may lay hold on eternal life, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay, sa buhay na tunay na buhay. Kaya yung makatulong tayo sa kapwa, makatulong tayo sa gawain ng Diyos, yun po yung tinuturo ng Biblia ng tunay na buhay. Ito po yung sinasabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 19. Kaya naniniwala tayong mga kapatid, kung ang iglesia ay sa ating pagtatapos, kung ang iglesia ay nasusustain lamang sa pamamagitan ng ating 10%, sa pamamagitan ng percentage, hindi ho magpapatuloy ang gawain ng Diyos kung ang foundation natin ay tithes or first fruit lang. Naniniwala po tayo yung mga prinsipyo na ito, 10 prinsipyo, kung paano masustain ang local church, naniniwala po tayo, isa po ito sa mga the best na prinsipyo ng salita ng Diyos. Hindi na ho tayo nakatali sa batas, kundi sa pamamagitan ng bagay na ito, we have the foundation of our grace giving. Kung bakit nasusustain ng iglesia, yan po yung number 1. We have the foundation of our grace giving. Number 2,
our faithful stewardship. Kung tapat lang po sana ang mga pinagpapala ng Diyos na tumulong sa gawain, magiging maganda po ang gawain ng Panginoon. Number 3, kung meron pong free will giving ang bawat isa. Number 4, meron po tayong fruit of love, motivated. Our generosity must be motivated by the fruit of love. Number 5, kung meron po tayong fellowship support, kung may mga nangangailangan ng hindi lang naman ang support, hindi lang po pera. Sa fellowship din meron, mga kapatid, sa pagtutulungan, lalo na sa mga elders at mga church members. Huwag nilang sabihin na, Pastor, wala kaming maitulog. Di punta ka ng fellowship support. O magpala ka doon, magpalitada ka. Ibigay mo yung isang araw, tapos. Number 6, kung hindi ka makapunta, magbigay na lang ako, Pastor, ng pang-labor. Ito, o di, magandang motive. Number 6, funding through labor. Pwede po tayong tumulong sa gawain sa pamamagitan ng mga kinikita po natin. Yung mga iba namang walang kita, sumama na lang po sa fellowship support. Funding through labor. Number 7, focus on edification. Yan. Dapat matutunan po nila yung ating primitive Baptist doctrine and practices para ma-edify sila ng tamang pamumuhay, tamang pamamaraan, tamang pagsuporta sa iglesia, tamang pagbibigay sa iglesia ng walang sapilitan. Number 8, fruitful ministry. Fruitful ministry. Ang mabungang pagbiministeryo. So nasusustain yung gawain ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabungang pagbiministeryo. Nandyan yung ating evangelism, nandyan yung ating prayer meeting, mag-attend po tayo, nandyan po yung ating mga Bible study, nandyan po yung discipleship natin sa mga bahay-bahay, at mga daily devotions, mga kapatid. Bahagi po ito ng ating fruitful ministry. Mga outreaches po natin. Number 9, faith in God's provision. Manampalataya naman tayo sa Diyos na tayo ay dapat na umasa rin sa provision ng Diyos sapagkat kamay ng Diyos talaga ang kailangan natin. Kaya sabi ni Jeremiah, call unto me and I will answer thee and I will shew thee great things and mighty things which thou knowest not. Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. And number 10, future-minded giving. Pag tayo po ay nagbigay, huwag po nating sayangin. Pag tayo ay tumulong o magbigay sa gawain, dapat nakaset up yung ating sarili. At isa pa po, meron po akong nakita sa Colossians chapter 3 at napakaganda po nito mga kapatid. Sa Colossians chapter 3 as we close, verse 2, set your affection on things above, not on the things on the earth. If ye then be risen with Christ, sabi ni Pablo, this is the challenge, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Kaya ito po yung mga pamamaraan mga kapatid, kung paano ma-sustain ang iglesia na siyang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, at kung paano rin tayo tumulong, mga members, sa gawain na itinalaga ng Diyos sa atin. Sana ngayong gabi ay nakita natin yung mga bagay na ito upang sa ganun ay maging mabunga ang gawain ng Diyos na siyang pinagkatiwala sa atin. A church built on grace will never lack. Tandaan po natin. Because God Himself sustains what He has established. Magandang gabi po sa ating lahat.